pagdating dito sa Twisties, sabi ko sa inyo maganda ang handling nito eh. Okay. So ingat lang talaga dito sa part na to ng Marilake. Talagang napaka-alikabok. Alikabok, maputik. Kasi dahil sa mga pinagagawa dito. Sabi ko nga, ayan tulad yan, no? Ang puti, di ba? Ang puti ng kalsada, puro putik yan. Ayan, no? Delikado, sobrang delikado po niyan. Dahil dito, ayan, dahil maraming ginagawa rito. Tulad yan, yung power plant na to na sinasabi nila na windmill power plant. So, yun yung ano ko. Pansin ko rito kay StormX, talagang ready for adventure. Parang sina Mountain Dew no? Ready for adventure. So yan, amin na naman tambay dito sa Manukan, di ba? Ba sinasabi natin. Minsan nagiging cause talaga ng accident, di ba? Ano to? Iingay, wait lang. You know, one day, di pa rin ako bibili niyan kasi di ko naman kailangan. Sabihin nyo, bitter ka lang eh. Kasi e-bike lang kaya mo eh. Hindi naman, kayo naman. Kasi ako naman gusto ko lang yung practicality. Diba? Tulad dito. Subukan mong gamitin yung pan-daily yan. Although mayayaman naman yung mga yan, siyempre. Iba dyan, hindi lang isa, hindi lang dalawa ang motor. Marami motor. So going back kay StormX, actually pagdating sa ahon, wala siyang kahirap-hirap eh. Maarangkada pa nga eh. Tayo naman chill ride lang tayo. Hindi naman tayo kailangan magmadali. Ayan, mga kapay-kapihan dito. Ang ganda ng tanay eh. Di ba? Malamig. Actually ngayon malamig. Kaya ako ito yung sinasabing intersection. So patunay na pagdating sa ahon ay, di ba? Sa overtaking, sa ahon, hindi rin siya hirap. Kaya ang kagandahan sa StormX, hindi lang siya pang urban, pwede rin siya dito sa mga ganitong mga riding condition. Ayun, so kita nyo naman yung performance. So mamaya, pagdating doon is more on, check natin ano ang kanyang consumption. And of course, sa dulo nito, papakita ko na lang sa inyo yung total result pagdating sa average speed sa tinakbo natin. Yung total distance. So, welcome to Tanay. Dito na start mga magandang restaurant. Ay, nako, napunta naman tayo dito. Ulay, konti na lang eh. Ulan pa. Actually, hamog lang. So, nasa Martesem na tayo. So, Cityscape Cafe, Tindaluga. So, Cafe Caterina. Dito na tayo, di ba? Malapit na tayo. And dito sa ating monitoring, sa ating display, nakalagay ay 79.3 volts or 71%. So 71% of 95 AH, mga ilan yun? 60 plus, no? So okay. So matipid to Yun lang. Maraming tao. Tapos ang ating quick coffee, no? So na medyo napatagalan tayo na-interview tayo ng mga ibang tao doon, mga naka-X-Max.
So they are very interested sa electric, and of course dito dahil nakita nila si Storm X, kita nila na ganun, tapos ang dami pang laki daw ng battery. So nakakatuwa no, mag-share ng mga info sa mga curious about electric motorcycles. Kaya sabi ko ay talagang kailangan talagang information drive to develop this industry. Kailangan talaga ma-expose ng mabuti ang electric motorcycle. This is the way to move forward sa future. Yun. So going back, tinignan ko yung consumption, nasa 27, that's around mga 0.6 kasi medyo mabilis yung ating pacing paakyat. So ngayon, bilisan din natin pababa. Okay lang kasi although ako hindi ko alam kasi magkaiba ang LFP sa lithium ion eh. Hindi ko alam kung number one, magkaiba sila ng power density, magkaiba sila ng full charge. Nagulat nga ako eh. Nasa 80 plus lang to eh, ang full charge niya. Samantalang si 88 yun eh. 88.2. Yung mga yung si Rooster na naka 72 volts na lithium na gawang CK. Yun yung masasabi ko na difference. Malakas ba siya? Actually hindi. Hindi siya malakas na yung energy consumption. Makonsumo ba siya? Hindi. Matipid to. Although syempre nasa kanya-kanyang pagtatrattle lang naman yan. May iba kasi talagang matindig gumamit eh, di ba? So tayo, sakto lang. Kunyari na, reach mo na yung speed mo, pitik-pitik na lang. Ako kasi, hindi kasi ako yun talagang habang may kalsada nakatrattle. Hindi po kasi ako ganun magmaneho. Doon lang tayo sa average speed, sa takbuhan niya. Medyo naiilang lang ako sa dual sport. Alam mo, it's all in the mind, pero medyo naiilang ako kasi syempre yung ngipin nito malalaki. So, yun, yung mga grooves. Kaya medyo naiilang ako na medyo ilin kasi natatakot lang ako na dumulas o naman kasi naka-dual sport. Pero tingin ko naman okay to. Kasi dual sport maganda malaki pa lalo na pag mga putik, mga ganun kasi may may traction because of the tread pattern. Tiwala lang. Kasi first time ko rin nakapag-drive kasi ng naka-dual sport na gulong. So, yun lang naman ang akin. Pero, in fairness, yun, sabi siya, pagdating sa hunting, ang ganda eh. Kahit ilin mo siya ng ayoko nga ilin ng kasi hindi ko alam yung lean talaga na kaya nito. Tsaka hindi mo naman kailangan gawin yun. So, overall, Panay experience pagdating sa hill climb, ang NXT, approve yan. Approve na approve. Recommended ko po to sa inyo kung tulad ko na taga-east tapos akit ka sa ganito, dito kasi marami kasing mga sasakyan, so kailangan mo rin mag-overtake sa kanila, kailangan mo ng power, so yan po no. Kaya for me, pasado sa akin tong NXT Storm X pagdating sa need ko ng isang weekend rider. So pasado po ito. Kaya may re-recommend ako po ito sa inyo sa mga gusto mag-shift from gas to electric and sa mga mag-upgrade. So dito kasi halos wala ka nang gagalawin, no? Kumbaga, upgrade from or level up from L1 or L2 ka man, or kasi pag sinabi mong L1, L2, hindi lang naman yun yung mga personal mobility. Meron din kasi mga electric motorcycle pero falls under the category of L2. So, tingnan nyo po yan sa evindustry.ph, yung recognized EVs. So, makita nyo, baka magulat kayo, bakit dito L2 lang pero mukha siyang motor? So, hindi kasi yun. May classification not only based on sa itsura. With that, gusto ko pong magpasalamat po sa inyo sa lahat po na nakatapos itong video na to at sinamahan nyo ako paakyat ng Kabsat para sa ating quick coffee ride with NXT Storm X. So, nasubukan natin ng kanyang capability pagdating sa ahunan. Abangan nyo po yung susunod ko pong actually mga closing na video regarding kay NXT Storm X. And again, gusto ko magpasalamat kay Sir Edwin ng NXT E-Bike PH for lending me this unit para ma-test drive on actual road conditions. So, pwede sa urban, pwede rito sa hill climbs. And you can decide. I hope nakatulong ako sa inyo, sa mga nagpaplano mag-electric. And message ko lang sa lahat, be open-minded. Sumubo kayo ng mga electric motorcycle. Yan ba ay para sa'yo or hindi? So maraming options na ngayon. And hopefully maging competitive ang industry na to. Kasi pag naging competitive ang industry nito, ang makikinabang nito ang lahat. Ang consumers, ang generation natin. Because Evida Law was made for us para maging independent
dependent. Hindi tayo masyadong umasa sa fossil fuel pagdating sa energy, pagdating sa mobility. So with that, again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat na nakatapos po nito at lagi sumusubaybay po sa aking mga video documentations. So again, I'm your Brad Oli TV. Kita tayo sa susunod na videos po natin and ride safe po sa lahat. Maraming salamat po. Bye-bye!